Formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot, makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tambourine o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng pagyuyurak ni Kibuloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila balot pa rin sa takot na ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment, and share.